Magandang araw mga boss. Ang problema nitong sasakyan is naninikit itong preno niya at katagalan hindi na siyang maikot. Kumbaga stock up na, patatagalin mo para umikot siya ulit. Pero nung hindi pa daw nila pinapagawa, ang nangyayari lang daw dito is nag-iinit lang daw. Isa lang ibig sabihin nun, nag-upgrade. Joke lang. Kung makikita nyo, bago lang itong repair kit niya, pero nakita nyo naman, di ba? Sira na agad. At ang ikinabit daw yung piston, ginamitan daw ito ng gato. Pangalawa, mali yung repair kit na nilagay. At para mabilis kong matanggal itong piston, pinabomba ko sa driver yung brake pedal para lumabas yung piston niya. Tatanggalin ko ito sa brake hose niya at papalitan ko ng bagong repair kit itong brake caliper niya. At syempre, para hindi na mangyari ulit yung ganitong problema, hahanapan mo to ng tamang pyesa. Yun nga, yung brake caliper repair kit. Ang caliper kasi nito, hindi ito nilalagyan ng boot ring o yung retainer spring, hindi na kailangan. At kung makikita nyo itong piston niya, may tama rin. At itong piston seal niya, malaki rin siya. Kaya pag nilagay mo yan sa loob ng brake caliper mo, liliit yan. Na ang mangyayari, itong piston mo, mahihirapan mo siyang ipasok. Kaya igagato mo talaga para maipasok mo sa loob. Mabuti nga, hindi naputol yung piston seal. Kung hindi, nako, aksidente pa yan. O kaya, tatagas lang. At importante sila, dapat yung brake caliper, nililinis yan bago mo ikabit yung bagong piston seal. Para pag binalik mo itong brake piston mo dito sa brake caliper, hindi ka mahihirapan, kakamayin lang yan, itutulak lang yan ng kamay mo para maikabit mo yung brake piston na hindi ka nahihirapan. Ganun lang ang style yan mga boss. Medyo mabusisi lang talaga linisin itong brake caliper niya. Unang-una kasi, yung position ng paggalaw mo, maliit lang, may mga nakaharang pa. Tapos, kung hindi ka matyaga, hindi mo malilinis ng maayos dito sa lagayan ng piston seal kasi makitid lang yun. Kaya gagamit ka doon ng flat screw na manipis. Ayun ang ipangkakayod mo sa lahat ng kalawang niya para malinis mo siyang maigi. At pag okay na, o lagyan mo siya ng brake fluid ngayon. Kakalat mo yan para pag inilagay mo yung bagong piston seal, dumulas dyan yung piston. At dahil nga may damage na rin itong piston niya, may gas-gas siya na malalim, pinapalitan ko na rin kasama itong repair kit niya na bago. At bago mo ilagay itong piston seal niya, pahiram mo siya ng grasa. Yung kabuuan niya ng papahiran mo mga boss yan, ganyan ginagawa ko. At pag nalagyan mo na lahat, pwede mo na ilagay dito yan sa brake caliper mo. At dahil nga nilagyan mo ng brake fluid itong brake caliper mo, mababasa na rin yung piston seal mo ng brake fluid. Siguraduhin mo lang yung pagkabit mo ng piston seal is maayos yung pagkakalapat. Kasi pag medyo angat ng konti yan, hindi mo maisasalpak yung piston ng maayos. At ito na yung bagong piston ngayon. Lagyan mo rin yan ng grasa mga boss. Tapos ang gagawin mo dyan, pag nalagyan mo siya ng grasa, basain mo ng kaunting brake fluid. Ayan, medyo paligaw mo siya ng konti. Kumakapit naman yung grasa dyan At dito naman sa klase ng caliper niya, hindi niya kailangan ng boot ring o kaya retainer. Dahil ito mismong piston boot mo, ay hindi na kailangan pang gamitan ng piston ring o kaya retainer. Para lang mag-lock siya. Kundi itong piston boot mo mismo, siya yung may sarili siyang lock na ipapasok mo dito sa caliper. May gatla sa caliper, ipapasok mo yung gilid ng piston boot mo, tapos ang gagawin mo dyan, pag na-shoot mo na siya, dahan-dahan mo na siyang itulak. Ayan, kita mo, madali lang siya. Hindi mo kailangan niyang gamitan ng gato. Kamay lang yan, ididiin mo lang yan. Pasok na siya. Ganun lang yan mga boss. At dahil nga sa nasobrahan naman sa trauma itong may-ari, pati brake pad ba naman, bumili na rin. Dahil nga sa muntik silang matuwing sa EDSA, dahil nga nag-stack up itong gulong niya. Mabuti lang daw yung pulis dun sa Cubao is mababait. Tinulungan pa daw sila. Sa pagkabit naman ng brake pad, mga boss, madali lang. Kabilaan, pares lang ang forma ng pagkabit niyan. Itapat mo lang yung gatla niya, tsaka mo itulak yung brake pad. Okay na. At bago mo ilagay itong brake caliper, lagyan mo muna ng grasa itong sliding bolt pin niya. Tsaka mo ngayon ilagay dito sa brake hose. Ang problema dito sa pagkabit ng brake hose mga boss, ima-manual mo yan. Bali ang iikot mo dyan, itong brake caliper. Huwag kang mag-alala, saglit lang yan. Tapos ilagay mo na dito sa brake caliper holder niya. Tsaka mo ngayon kunin yung isa pang bolt, siguraduhin mo lang malinis yan at nalagyan mo rin ng grasa. Para pag kinabit mo siya, hindi siya masyadong kalawangin. At pag naipasok mo na, kamayin mo muna siya sa paghigpit. Huwag mo muna siyang gamitan ng wrench mo. Pag sigurado ka na, napasok na talaga siya, tsaka mo yung gamitan ng wrench mo. Kasi pag nagkamali ka rin ng pasok sa thread, ikaw din mapiperwisyo, matatagalan ka pa. At dahil okay na, i-final mo na yung paghigpit mo. Huwag mo kalimutan itong brake hose na higpitan. Number 17 lang naman open wrench gagamitin mo dyan. At dito na tayo sa final. Siguraduhin mo yung brake fluid reservoir mo, puno siya ng fluid bago ka mag-bleed. Gagamit ka ng number 10 na box wrench dyan. At dapat may makakasama ka. Siya kasi yung magpapump ng brake pedal mo. At ikaw naman yung magbe-bleed.
After mo ipapump yung brake pedal, ipapapirmi mo yun. Dapat nakadiin siya sa brake pedal bago ka mag-release ng brake fluid. At pag sinabi mong bomba, doon lang siya uli magpapump. At pag sinabi mo stop pirmi, dapat nakadiin lang siya sa brake pedal, tapos ikaw naman mag-release ka ng fluid. Ganyan. At pag nakita mong buo na yung fluid na lumalabas at okay naman na yung brake niya, hindi na siya lumulubog, o kaya normal na yung brake pedal niya, o tigilan mo na. Masyado ka naman magasto sa brake fluid, o i-check mo na to, di ba? Okay na yung ikot niya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo kahit maliit lang na idea regarding dito sa video na brake na ginawa ko. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Muli, salamat po.